Sabi nga po ni FPJ sa isang linya sa kanyang pelikula, hindi ako kumakain ng bigas, Major, sinasaing ko muna bago ko kainin. Tama naman. Pero ang tanong, tayo, we are rice-eating country. Anong klaseng bigas ba ang magandang isaing at kainin? Kasi sa panahon ngayon, meron na tayong bigas na white, may brown, may red, may black, may purple. O di ba parang rainbow na. Kaya ngayong umaga, usaping bigas po tayo para sa ating mga kada para malaman natin kung ano nga ba ang tamang klase ng bigas na dapat nating kainin. Para sagutin po ang mga tanong na yan tungkol sa bigas, makasama po natin ang isang rice expert mula sa Department of Agriculture, Philippine Rice Division, si Ms. Rosalie Manawis. Kasama po natin. Good morning, Ms. Rosalie. Bati po muna kayo sa ating mga rice-eating kadas. Ayan, magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapanood ng Kada Umaga. Magandang umaga sa iyo, Miss Pia. Magandang umaga po. Kasi nga po, sabi ko nga po sa inyo last month ka pa namin talaga hinahunting dahil Rice Awareness Month po yung November. Po. But it's never too late to talk about this because alam naman natin na dito sa ating bansa, mahilig tayong kumain ng kanin. And yet, parang meron tayong na-experience na shortage kasi ang production natin does not meet the demand. And instead, nag-i-import na po tayo. Tama po ba? Ano po bang current state ng ating rice production, Ms. Rosalie? Yes po. Actually po, ang production po ng Pilipinas ng rice ay tumaas from last year. As of November 1 nga po, 2024, meron po tayong 24.4% na increase sa production. Beautiful. Pagdating po sa production yan. But yung importation, hindi po mawawala. Lalo na po ngayon kasi may rice, na po parang open na po ang trade natin. Correct. So, parang business na rin po kasi. So, yung mga private organizations, private entities, they can import. Kasi business na nga rin po siya. So, may importation pa rin po talaga tayo. And yung shortages naman na sinasabi natin, nangyayari po yan dahil marami pong factors. So, unang-una po dyan, kasi usually, kino-compare po tayo sa ibang bansa na rice producing din. Actually, ang Pilipinas po ay isa sa mga major global rice producers. Top 8 po tayo, kung di po ako nagkakamali. Wow. Sa buong mundo. Pero nag-import pa rin tayo at ang nagiging laging sinasabi na i-compare tayo dun sa mga kapitbahay natin na nag-e-export. So bakit tayo hindi nag-e-export? Kasi may mga factors po na tulad ng population natin, mataas po, exponential ang pagtaas ng population natin. And yung pong geographical location natin, lagi tayong dinadaanan ng bagyo. So yung mga production natin, apektado. So yun po yung isa. And pulo-pulo po kasi tayo. And like Vietnam and Thailand, malaki yung land mass. Yung land area nila for production. So talagang malaki din po yung production nila. So yun po yung ilan sa mga challenges ng tayo, sa mga farmers natin. Kaya yung production po natin, minsan nagkakaroon ng problema. Yung hindi niya ma-meet yung dami ng kumakain dun sa production. Pero in terms of yung production, tumataas naman po talaga. Tumataas po. Tumataas. Pero the reason why we're able to meet the demand is because sa tulong na rin po ng importation or hindi po talaga mahalaga or kailangan? Kailangan din po. And yung nabanggit ko nga po kanina, nag-i-import din po ang mga ibang mga private entities, ganyan. Kasi business na rin po ito. Din. So, pero at the detriment of our local farmers, hindi po ba? Pwede po nating masabi. But yung farmers naman po natin, lagi rin natin ina-assist. Like sa DA, may mga assistance po tayo na ibinibigay. Kasama din po sila doon sa ating sa rice tarification law, nabibigyan din po sila ng assistance. That's good to know. Opo. Ms. Rosalie, kanina nga nabanggit natin, marami tayong iba't ibang kulay para na tayong spectrum, diba? Meron na tayong rainbow colors of different kinds of rice. Alin po ba dito ang dapat na talaga nating kinokonsume? Kasi nababasa natin sa napakaraming artikulo na mas magaling yung mas makulay, mas okay. Kasi less refined, mas marami tayong makukuhang nutrition dito. Opo. Tama po kayo, Miss Pia. Totoo po yan. But tayo pong mga Pinoy, nasanay po tayo sa puti.
Yan po kinalakihan natin na puti. Mas maputi, mas maganda. Actually, sa market, yan pa rin po yung hinahanap. Kaya kailangan mas maputi yung bigas. Mas gusto. Parang balat lang, parang balat din eh, no? Kung may whitening sa balat, parang gano'n po. May whitening din sa bigas. Opo. Pero in reality, so dahil yung refining po, yung refining process, tinatanggal niya yung layer, yung pong darak, yun po yung nakabalot dun sa mismong grain. yun yung nagbibigay ng kulay sa kanya. Yan ang bibigay po ng kulay. Ando doon po lahat ng mga nutrition, like fiber, mga vitamins and minerals. Pagka ni-refine mo yan, matatanggal po yan lahat. Kaya po yung brown rice, yun po yung mas masustansya. Mas masustansya. Opo, mas masustansya. Kasi mas mababa yung glycemic index niyan, hindi po ba? Ibig sabihin, para dun sa may mga diabetes, hindi bigla-biglang mag-shoot up ang inyong mga blood sugar. Tama po kayo. Which causes you to get hungry faster, tapos bigla kayong mapapakain. Mas marami na naman. Oo, lalo yung kanyang blood sugar sa katawan. Opo. Oo. So, brown, red, black, purple, lahat yun, mas masustansya kaysa sa puti. Yes po. Yun naman pong kaibahan ng red, purple. Actually, purple and black ay parehas po yun. Okay. So, sa amin po, sa field rice, we call yung purple rice and black rice para talagang isang ano na po siya. So, yun po ay actually brown rice din sila. But yung brown rice po kasi, hindi siya variety. Lahat po ng variety ng rice ay pwedeng tawaging brown rice basta hindi mo siya i-refine. Ayun. Ngayon, yung pigmented rice po, tulad ng pula, ng mga itim, sila po may natural pigment lang sila dun sa darak, na tinatawag po natin anthocyanins, na pwedeng pula or purple, na pagka masyadong deep na yung purple niya, nagiging itim, kaya po black rice. So, yun po yung tinatawag na pigmented. Na pagka nirefine mo din po yun, medyo nagiging light din yung kulay. Hindi na rin siya, medyo nagiging puti na rin. So, depende dun sa placement ng mga anthocyanin dun sa darak. So, mas maganda talaga, mas makulay, mas okay. Opo. Sa price point, sino po ba ang mas mahal? Mas mahal. Opo. Sa ngayon po, mas mahal talaga yung pigmented. Pinakamahal po yun kasi special po sila. Tapos hindi po sila nag-grow ng marami yung ani. Hindi po marami ang ani nila. Kasi karamihan po nito mga traditional. So, minsan ay sa isang taon, isang beses lang sila na-harvest. Tapos yung ano nila, hindi tumataas. Compared to white, which is at least 2, tama po. Opo. Tapos hindi po tumataas ang ano nila, ang yield. So, kaya po din medyo mahal. Mahal. Opo, yung pero brown syempre, rice, pag dumami yung demand, dadami rin yung supply, bababa yung presyo. Tama pwede po. pong ganon. Pero yung pong area din kasi ay merong ibang variety na pagka itinanim mo sa highland, like yung sa mga yung mga cordilleras, opo, mas makulay sila. Pero pag tinanim mo siya sa like sa Nueva Ecija kasi patag, naiiba po na nawawala yung kulay niya. So, may pinipili din siyang lugar, location specific po ang tawag namin. So, kaya din hindi ganun kadami yung production. But kung may demand po talaga, pwede pong maitanim, magagawan po may mga teknolohiya naman po tayo para maiayos yung production na yun. I'm sure yung mga nanay dyan, kasi naman, kapag nagluluto ako ng brown rice, ayaw ng mister ko, ang tigas-tigas. Opo. Mga mali po yung pagkaluto. Paraan, opo. Oo, ano po ba ang dapat na paraan? Pag niluluto na yung pigmented, opo, mas marami po bang tubig? In my experience, mas maraming tubig, mas malambot siya. Yes po. Kayo po ba ang gusto nyo Siyempre gusto nyo malambot. Gusto nyo medyo sticky or gusto niyo yung hiwa-hiwalay? Buhaghag kayo, sticky? Alam dito ang team sticky? Sticky! Team buhaghag. Nako, even na even. Buti pa, pakinggan natin si Ms. Rosalie. Kung gusto nating sticky, ano po ba dapat natin gawin sa tamang pagluto? Tama po yung ginagawa niyo, Miss Pia. Dagdagan po natin ng tubig. And yung brown rice, pigmented, yung mga yan, mas maganda po kung bababarin natin na 30 minutes before pa natin siya lutuin. And ang proportion ng tubig is 1:2.
Yun po kasing... 1 cup bigas, 2 cups ng tubig. Opo. Ayun. General po yun. Kasi depende rin sa variety. May mga classification na po yung variety. Meron yung malambot talaga, meron yung matigas talaga. May pigmented po na talaga matigas. Karamihan yung mga pula. Matigas po talaga yan. Tapos hindi mo pa ipapolish o hindi mo i-refine, lalo siyang titigas. So mas matagal yung babad? Pwedeng mas matagal ang babad, minimum of 30 minutes. Okay. Yan po. Tapos minimum din ng 1:2 yung tubig. Yung tubig. Yung rice-water ratio. Ngayon, brown rice, ganun din po. 1:2, 30 minutes na soaking. Okay. So we can see this about most pigmented rice. Opo. Ganun yung rule. Opo. 1:2, tapos babad ng 30 minutes. Yung hugas ba may connect pa? May effect po ang paghuhugas. Oh, Kahit po sa white. Okay. Sa white po kasi, before, pagka hinugasan mo, nawawala yung minerals. Like zinc, iron, nawawala po yan. Bakit natin hinuhugasan? Ang ano po kasi natin, practice natin, kaya natin hinuhugasan, yung pong pagdadry, di po ba, minsan dinadry yan sa mga kalsada. Sa kalye, So yung safety, yung linis, doon tayo. Pero pag sa ibang bansa, tingnan natin, hindi sila naguhugas eh. Luto na sila agad. Kasi ano sila doon sa, kampante sila doon sa processing. Kasi magbo-boil naman siya, Opo. di ba? So malilinis din siya. Parang, yun po, tayo, baka may filth na nakahalo. So, kaya Mahilig nasanay, talaga tayo mga masyado. Pilipino, sanay tayo maghugas kahit sa mga katawan natin, di ba? Sanay tayo ng naghuhugas. Ganun po yung ano niya. But, yes po, may natatanggal na nutrients kapag ka po naghugas. Hinugasan. But minimal lang po, especially pag brown rice, kasi nakadikit nga po dun sa bran, yung mga minerals, dietary fiber, vitamins. So, ando doon pa rin naman kahit papaano. So, yung pinagbabaran niya for 30 minutes, yun na rin po yung Yun na rin ang ipanluto natin para hindi mawala yung mga nutrients. Miss Rosalie, alam ko po na baka meron po kayong mga final words para sa ating mga kada about talagang being parang avoiding wastage ng ating bigas. Apo. Knowing fully well na kawawa na nga yung mga farmers natin. Meron silang mga drought. Kung hindi naman drought, saksakan ng daming bagyo na hinaharap. So, maybe we should dispense some advice to our kadas about not wasting rice. Hindi po ba? Tama po. So, ang Philippine Rice Research Institute at Department of Agriculture po ay mayroong programa na tinatawag na Be Responsible. At nakapaloob po dito yung campaign na yun, na wag po tayong magsayang ng bigas o kanin. Yes. So yung bigas dun pa lang sa after yung post-harvest So kailangan maayos yung pagdadry. Pagdating naman sa ating consumers, lutuin mabuti para walang natututong. Magluto lang ng enough for our needs sa family natin na alam naman natin kung gaano karami tayong kumain. Tapos, para din sa health natin, wag masyadong marami. Nasa sa inyo yan kung gusto nyo ng only rice, yung mga ganun po. Kaya lang minsan pagka ganito po ay yung pagkamaraming supply, yun yung nasasayang. Correct. So, kung ano lang yung kailangan natin at para din sa health natin, kung ano lang yung kailangan, yun lang po ang ating i-consume. Oo, kasi lalo-lalo na ngayon, buti nga merong mga ordinansa ang ilang areas ng ating bansa na half cup lang ang binibigay na serving. Kasi nakikita natin yan, kumakain tayo, binibigyan tayo isang katerbang kanin. Tapos kakainin natin 1/4 lang. Sayang yung 3/4 na hindi kinain. So dun sa mga nagdijeta, kung ayaw nyo yung isang buong kanin na 1 cup na ganun, pwede naman natin i-request. Yes po. Dahil ang ordinansa nasa Davao lang at saka sa Naga. So pwede naman natin sabihin doon sa server, pwede ba half cup lang? Para hindi na siya masayang. Yes po, tama po, Miss Pia. May mga ganyan po tayong sinusulong, yung pong half cup na rice. So kung, actually, ayon sa mga nutritionist, yung half cup lang talaga dapat ang kinukonsume kada meal ng tao. Kaya lang tayo mga Pilipino kasi we love rice so much. Kaya pag may only, mas doon pa natin gusto Pero kung kung hindi talaga kaya, kaysa may masayang, why not try po natin na half cup. Yan. So may options na po. Oo, tapos
dagdagan nyo na lang ng gulay. Opo, diba? opo. Maraming salamat, Miss Rosalie. Maraming Buti salamat naman din talaga po. nakausap ka na namin. And our regards to all our farmers, Miss Rosalie. Yes po. God bless you. Makakarating po. At kung meron po kang gustong kumontak sa inyo, saan po ba pwede? Yes po. Marami po tayong contact details sa Philippine Rice Research Institute website. Makikita nyo po sa lahat ng social media accounts namin. Ganon din po sa Department of Agriculture. Marami pong programa tungkol po dito. At yun na nga po, kasama yung Be Responsible campaign. Be responsible. Oo. At saka, be adventurous. Try nyo na rin po yung mga ibang colors. Yes. Diba? Ngayon na alam na natin kung paano siya lutuin ng tama. Opo. Kaya mga kada, ang bigas po ay staple food natin mga Pinoy. Kaya dapat ay pahalagahan natin ito at huwag sayangin. Kaya naman, ang panawagan namin sa lahat, let's all rise to the occasion and be responsible pagdating sa ating pinakamamahal na bigas. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!